Sumalakay ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa Pampanga dahil sa umano'y iligal na paggawaan ng sigarilyo. May pahayag naman si DILG Secretary John Vic Remulla tungkol sa epekto nito sa pera na sana'y nakalaan para sa kalusugan ng mamamayan. Yan ang ulat ni Ryan Desiques. Nasa kasagsagan ng paggawa ng iligal na sigarilyo ang lalaking ito nang pasukin ng mga operatiba ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang warehouse na ito sa Mexico, Pampanga. January 28 nang salakayin ito ng mga otoridad matapos makatanggap ng impormasyon kaugnay sa iligal na aktibidad. Ang iligal na paggawaan kaya umanong makapag-produce ng 4.5 billion pesos na halaga ng sigarilyo sa loob ng isang buwan na produksyon. Yung bawat sigarilyong illegal na pumapasok dito ay binabawas ang pera para sa kalusugan ng mamamayan. Ang pera pong yan ay para sa DOH, para sa DOH hospitals. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, walang permit ang factory at peke rin ang gamit nitong tax stamps. Kaya naman maliban sa atraso sa agricultural smuggling, sasampahan din ng economic sabotage at kakasuhan din ng human trafficking ang mga may-ari ng pabrika dahil sa malapogo na pagkulong sa mga trabahante. Ito po ay nanggaling sa intelligence operations ng CIDG at ito po ang pinasok nila. Kasama po ron 3 cigarette making machines, 2 cigarette packing machines, ayun nga, lahat ng paraphernalia at yung brand name na 2 Moons. Fake po ang tax stamp sila at lahat. Ang na-confiscate namin dito ay umigit kumulang 400 million pesos. Isang araw ng operations lang yan. Pagpa kasi ang iikot na siya. 6 na Chinese national na namamahala sa factory ang inaresto ng mga otoridad. Na-rescue naman ang mahigit 60 Pinoy na nagtatrabaho sa lugar. Di pa namin na full debrief kung taga saan sila. Pero ang offer po sa kanila ay sweldo na 15,000 a month. Dapat 15-30 ang bayad sila pero hindi po sila sinweldohan ng huling pagtrabaho dito. Kaya we consider that involuntary servitude ang ginagawa nila. Ito yung mga makinang ginagamit sa paggawa ng iligal na sigarilyo dito sa warehouse na ito. At matapos nga itong isinagawang pagsalakay ng mga otoridad, naiwan pa itong paketeng mga sigarilyo. Ayon nga sa DILG, umaabot sa 150 million worth ng sigarilyo ang kanilang namamanufacture sa loob lamang ng isang araw. Git ni Remulla, 2 politiko sa Northern Luzon ang inihinalang mastermind at financier ng naturang iligal na paggawaan ng sigarilyo. Bukod sa mga politiko, may 4 pang incorporators na sangkot kung saan 2 sa kanila ang Pilipino habang 2 naman ang Koreano. As of now, under investigation kasi titignan namin kung binigyan na ng business permit to, kung na-inspect o hindi. January pa lang kasi, February pa lang eh. Na-discover to January 29. So within the mandate pa rin kung nabisita na ng BFP, nabisita na ng local authorities para i-inspect ang lugar. Kung in-inspect po nila at binigyan ng business permit, eh liable po sila. Inaalam na ng mga otoridad kung saan galing ang mga raw materials na ginagamit sa paggawa ng mga sigarilyo. Ryan Desiques para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.